magandang kwento na kailanman ay isinalaysay ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang Belen ay nagpapaalala sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay pinakita sa pamamagitan ng kababaang loob ng isang sanggol na isilang sa saksakan na nagdala ng pag-asa, kapayapaan at kaligtasan sa sanlibutan. Habang itong pinapanood ang pagtatanghal, naway mapuno ang mga puso ng pananampalataya, pasasalamat at tunay na diwa ng Pasko. Sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea. Sinugo siya sa isang dalagang birhen na pinagkasundo ng pangasawa ng isang lalaking nagkangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David at ang pangalan ng dalagang birhen ay Maria. Tumatiin ka, kung naaalala, ang Panginoon sa amin, papuri-puri ka sa mga kapatid. Nang makita ni Maria ang anghel, siya ay nagluhan sa kanyang salita at pinag-isipan niya kung kayang uri ng bagay ito. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ito ay biyaya ng Diyos. Narito, ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ay magiging natin at tatawagin niya ang anak ng kataas-taas. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang lumulo. Siya ay mag-ahari sa tahanan niya po magpakailanman at ang kanyang palahay ay hindi magwawakas. Paano nangyayari ito? Yamang ako ay isang virgen. Bago ka sa iyong banal na Espiritu Santo at lumabang ka ng kapangyarihan ng kataas-taas. Dahil dito, banal ang iyong ipapanganak at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong mong sa Elisabet na nagdadalang tao na kasama ng lalaki sa kanyang katandaan? Siya ngayon ay nasa ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Siya ay tinatawag na bakla sapagkat sa Diyos ay walang hindi mapangyayari. Narito ang naikin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong binita. Nangyari ng mga araw na iyon na lumabas ang isang batas mula kay Apostol Cesar na nag-uutos na dapat magpadala ang buong sanlibutan. Ang pagpapadala ito ay unang nangyari na si Sereno ay gobernador ng Syria. Ang lahat ay pumunta upang makapagdala, bawat isa sa kanyang sariling lungsod. Si Jose ay umahuli mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazaret, patungo sa Judea. Sa dahilang siya ay kabilang sa sambahayan at angkan ni David. Siya ay umahon sa lungsod ni David na tinawag na Bethlehem. Siya ay umahon upang magpadala kasama sa Maria, ay pinagkasundo mo ang asawa niya. At kabuuan noon ni Maria, nangyari, samantalang sila ay naroon. Lumapit ang araw ng kanyang panganganak. Sila ay naghanap ng bahay na maaaring tuluyan pansamantala. Ngunit tingin sila sa nauna. Ganda ni Mirten. Di Maria at Jose ay nagpatuloy sa paglalakbay, ngunit di makakaila ang pagkahapon at pagkalungkot sa kanilang hinaharap.
Patuloy silang naglakad ni Jose at naimtig na nagdasal na sana sa susunod na tahanang kanilang makikita ay bukas puso silang tanggapin at patuloyin. Sila ay nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa may matanaw silang isang bahay. Sila ay tumatok dito at nagpakasakaling sila ay patuloy. At doon nga, sinilang niya ang kanyang pangangailangan. Isang lalaki, tulad nga ng ibinalita sa kanya ng isang anghel, at tulad din ng pinahayag sa panaginip ni Jose, binalot niya siya ng mahabang tela, at ito ay higa sa isang sapsapan. Sa pahindig iyon ay may mga tagapag-alaga ng tupa na namamalagi sa para. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang hawak. Narito, umayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nag-iwanag sa palibot nila at sila'y lumahang anak. But we brought it's all that we have. Nangyari, lang ang anghel ay umalis patungo sa langit. Ang mga tagapag-alaga ng tupa ay nag-usap-usap. We walk across the mountain. We left our lost when the news dark. Sa isang bansa sa silangan, may tatlong haring nag-aaral tungkol sa langit. Isang gabi, nakita nila ang isang naningning na tala, kaya kanilang nabati ang pagsilang ng tagapagligtas. Nang makita nila ang tala, ang mga hari ay nagsimulang maglakbay papunta sa Jerusalem, ang punong lungsod ng mga Hudyo. Ang kanilang malaking sapsapan nila ay may kanya-kanyang mundo, tulad ng ginto, insenso, at biyak. Kaya naman, para sa tatlong hari, isang biyaya ang makilala at makita ang sanggol na si Jesus na ating tagapagligtas.
ginagawa natin tuwing Pasko dahil ito ang kapanganakan ng ating Yeso Cristo. Kaya enjoy pa natin. Punta tayo sa plaza, sayawan tayo. Tara!